Pilipinas kita terkabsak mga day ibagakat ang pastor tayo di God bless pastor. Sige, kapsak, kapakatay niya ang kapsak. Praise God, praise God. Hallelujah tayo ti Apo. Amen, hallelujah ti Apo. Hallelujah, hallelujah ti Apo. Amen, hallelujah, kung walang magpupuri sa Diyos. Papupurihin ng Panginoon ang mga bato, mga kapatid. Tayo ang magpupuri sa Diyos. Hallelujah! Tayo ang magtalas sa pangalan ng Panginoon. Come on, hallelujah! Hallelujah! Mabuti ang Diyos! Hindi ko alam sa inyo, pero mabuti ang Diyos sa akin. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon Iso Kristo. Brother, buhay ang Diyos! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah, it is my privilege. To say the victory report. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag nating hayaan ang focus natin sa Panginoon na mawala. Ang focus natin lagi ang Panginoon sa Kristo sa buhay natin. Ang paglilingkod sa Diyos. At mga kapatid, ang ating pamilya. At ang church na pinakamamahal ng Panginoon mga kapatid. Pag nakafocus tayo dyan, ang Diyos ay gagawa sa buhay natin. Mga kapatid, humihin ang Panginoon. Doon sa mga nagdadalawang isip sa akin, huwag niya duduwakin niya, ipanunod, kailangan na natin, na naroon na kahit kung may bagay, hindi mga tatawa, at kung namatikin niya, kas pastor na. Ang kayo namamati, di ibagat ibugbugan, o sino man na tao, o sino man na pastor nila. The headquarters, tinagsurat kinyakon, awan penalty ni Pastor John Pamplona. Awan na naalakaw ni headquarters dito sa Pilipinas. Isukaan tayo na tungtong ng itawa. Kaya may bawal mo na tiga panunutong naginya kan di ba may bawal dito ang kasanugan ng panunutong. O niya may panunutong. No, naimpang lang na niya ako Diyos. Kahit anong sabihin nila, buhay ang Diyos! I love you, Jesus!
niyo sa akin ay susuklian natin yan. Sa mga totoong naniniwala sa akin at nakasipot. Dahil madali lang naman na kumari na sa likod ko siya. Madali lang. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos. We will serve the Lord. Even the trials come. No one can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kaya lalo natin seryosohin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Lalo mo siyang mahalin. Dahil iiwanan ka ng tao, kapatid at sisiraan. Ngunit kung totoo ka sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Yan ang kayang gawin ng Diyos natin sa buhay natin. Ano man ang gawin ng masamang espiritu, ano man ang gawin ng mga tao, ang Diyos pa rin ang mamahali. Kaya lalo ko ibibigay ang best ko para sa Panginoon. Kahit ano pang sabihin ng kaawayan ng mga tao, mga kapatid. Oh, how I love Jesus. Children, sabi, oh, sasta, sabi, how I love Jesus. Can you help me? Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. The reason is because He first loved me. Oh, how I love. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Pwede mo natin ipahayag sa Diyos yan. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. For the last time, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because Huwag mong kalimutan yan. Because He first loved us. Because He mga nagmamahal sa Diyos at minamahal ng Diyos, malakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, mga nagmamahal sa Iso Kristo at minamahal ng Iso Kristo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God.
umaga. Sabi sa akin ng Panginoon, tandaan mo, June, bago ka pa tumapak sa Ilocos, mahal na mahal kita. 1993 pa lang, mga kapatid, minahal na ako ng Panginoon. Kaya sabi niya, sa Panginoon, huwag mong isipin na yan mga kailan lang na nakakilala sa akin ay mas pipiliin ko. Hindi sa'yo. Tinuruan lang sila mga kapatid, huwag mong iisipin na mas mahal na sila ng Panginoon kaysa sa akin. Ang sabi ng Panginoon, bago ka pa tumapak sa Ilocos, may relasyon na tayo bago sila nagkaroon ng relasyon sa ako'y nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon. Totoo kang tapat at mabuti. Panginoon, Yesu Kristo. Praise God. Praise God. Please worship with me. I will worship today. And upon the preaching of the Word of God today, March 9, 2025, we will reference our studying the Word of God in the book of 2 Samuel. Sa ikalawang aklat ng Samuel, chapter 23. We will read beginning in verse number 8 to 12. Praise God. May audio yung video natin, okay? You know? Praise God. 2 Samuel, mga kapatid, I want you to hear and pay attention to the Word of God today. Dahil ang mensaheng ito ay makakatulong sa buhay mo. Sa lahat ng larangan at tagumpay na gusto mo, ano man ang gusto mong tagumpay, makakatulong ito at lalong-lalo na sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Pero gusto mong basahin sa NIV. Amen. Ang translation, at meron naman kayong Bible na pwede niyong basahin sa bahay niyo. Ganito ang pagkabasa sa NIV, 2 Samuel 23, verse 8 to 12. These are the names of David's mighty warriors: Josheb, Bathshebeth, a Kenomite, was chief of the three. He raised his spear against 800 men. Isang sibat ang ginamit niya laban sa 800 na tao, whom he killed in one encounter. Ganyan, mga kapatid, ang lingkod ng Panginoon. Katapang at binibigyan ng Diyos ng tagumpay. Na kung isang tao lang yung kinakatakutan mo, delikado ka, wala sa iyo ang Diyos. Dahil sila na may kasamang Diyos, kahit gaano karami, pili kaya nilang talunin kasama ang Panginoon. Next to Joseph, mga kapatid, was Eleazar, son of Dudai, the Ahohite. Si Joseph, Bathshebeth, and Eleazar, pangalawa, as one of the three mighty warriors David has, mga kapatid. When they taunted the Philistines gathered at Pas-Damim for battle, then the Israelites retreated. Nung kinalaban nila Eleazar ang mga Pilistio, yung may mga higante, mga kapatid, nagsipagtakbuhan
sabi natin na takot. Nagsipagtakbuhan ang bayan ng Israel na may Diyos. But in verse 10, pay attention to this. But Eleazar stood his ground. Sabi natin na stand firm. Nung nagsitagpuan sila, naiwan si Eleazar na nakatayo. Laban sa mga Pilisteo, mga kapatid. Till his hand grew tired and froze to the sword. Hanggang sa napagod yung kamay niya nakikipaglaban. Ngunit salamat sa Diyos, the Lord, praise God, the Lord brought about a great victory that day. Kahit iniwan si Eleazar, mga kapatid, tumayo siya. The troops returned to Eleazar, but only to strip the dead. Tumayo siya mag-isa. Pangatlo, mga kapatid, next to him and the last chief warrior was Shammah. Shammah, son of Agi, the Hararite. Si Joseph, Basebeth, Eleazar, and last Shammah. When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, sabi natin na bukbukal. Nakita na dyan, mga kapatid, nakaharap niya ang kalaban ng bayan ng Israel na Pilisteo. Israel's troops fled from them. Gaya ng nangyari kay Eleazar, nang sumugod yung Pilisteo, nangyari kay Eleazar, nagsipagtakbuhan din yung mga bayan ng Israel. At ang naiwan si Eleazar, ganoon din nangyari kay Shammah. Nung nagkita-kita sila, mga kapatid, sa bukid na puno ng mga buto at binhi, si Shammah lang yung naiwan, mga kapatid, nagtakbuhan ulit ang bayan ng Israel. Pero tingnan nyo ang nangyari. But Shammah took his stand. Sabi natin na stand firm. Parang Eleazar. He took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down. And the Lord brought about a great victory. Merong Panginoon na nagbibigay ng tagumpay. Purihin ang pangalan ng Panginoon Hesus. Kanina ng Sunday School, narinig natin si David. Sawang-sawang na yung tainga natin na makarinig ng baligi, tagumpay kay David, mga kapatid. Amen? Pero hindi lang pala si David ang pwedeng bigyan ng Panginoon ng tagumpay. Lahat ng naglilingkod sa Diyos ay kayang bigyan ng Panginoon. Yung tagumpay na malamang tayo nakila ka, wala, pumihing ka, sabahin ka. Yesu Kristo ang iyong pangalan, Panginoon. Lahat ng tuhog sa iyo ay luluhod. Lahat sa pangalan mo ay sasamba. At kasama na kami sa bayan na ito na itataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maluwalhati sa aming kalagitnaan habang kinakalagan namin ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Magsalita ka lang may kalayaan sa iyong pangalan, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Ano maggawa ng kaaway, sinasabay ko sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ng Panginoon, hallelujah, sa karne ko'y dumalo. Upang ang bawat isa'y uwing matagumpay, Panginoon. Pagpalain mo ang aming pag-aaral. Pagpalain mo ang aming pakikinig. Pagpalain mo ang aming pagsumpa. Pagpalain mo ang bahay panambahan. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon.
In the name of Jesus Christ, we give you glory and we give you praise. And all God's people say, Amen. Lahat ng tatanggap ng tagumpay magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Pamagat ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito na makakatulong sa iyo kung ito yung papakinggan at tatayuan at susundin. Ngayong Marso, mga kapatid, dahil kung hindi mo gagawin ito, kahit kasama mo pa ang Diyos, hindi ka makakatikim ng tagumpay sa Panginoon. Dahil ang gustong gawin natin ay pinapagawa ng Panginoon ay ito. Therefore, stand firm. Hallelujah! Ang tagumpay ay binibigay lamang ng Diyos sa mga tao tumatayo sa Kanyang kalooban. Amen! Sa lahat ng gusto ng tagumpay na nagmumula sa Diyos. Therefore, stand firm in the Lord. Hallelujah! Sabihin ko sa katabi mo, tumayo ka lang ay katibayan sa Panginoon. God bless you. Madaling kayong tugawin pagpalain tayo ng Diyos. Therefore, stand firm. To the church, it was emphatically and repeatedly taught the message, stand firm. May mga pagtuturo sa Biblia na minsan mo lang mababasa, tapos na. Dahil may kasabihan nga tayo, mga kapatid, sabi nila, one word is enough for the wise. Sa taong marunong isang salita lang, okay na yan. Pero mga taong walang unawa, mga kapatid, kahit paulit-ulit mong sinasabi yan, hindi makaunawa, mga kapatid. So meron mga pagtuturo sa Biblia na pag binasa mo, pag narinig mo, hindi mo na ulit maririnig. Minsan lang binanggit. Pero sa kabilang dako, mga kapatid, bukod sa merong mga utos at salita sa Biblia na hindi na nauulit, meron din sa Biblia na mababasa natin na hindi mo lang mababasa minsan kung hindi mababasa mo ng ilang beses. At ang ilan, mga kapatid, hindi mo lang mababasa ng ilang beses kung hindi. Ang ilan dito ay hindi mo lang mababasa ng paulit-ulit kung hindi mababasa mo mayroong diin. May emphasis. Kagaya ng salitang stand firm. Galatians chapter 5. NIV, Galatia. Sa church ng Galatia. It is for freedom, sabi dito, that Christ has set us free. Listen now. Stand firm. Sabi natin lang, stand firm. Then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. Sinabi sa Galatia. And then in Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6 verse 14 to 15 says, stand firm then. Sabihin natin lang, stand firm. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.
Galatians, Ephesians, sinasabihan ng stand firm. And then also in Philippians, chapter 4, verse 1, NIV. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, sabi ni Paul, my joy and crown, listen now, stand firm in the Lord. In this way, dear friends. So paulit-ulit, iba-ibang simbahan ng Panginoon. Galatians, Ephesians, Philippians, and then finally in 2nd book of Thessalonians, chapter 2, verse 15. And NIV says, so then, brothers and sisters, stand firm. Sabi natin, stand firm. Stand firm and be hold fast to the teachings we passed on you and unto you, whether by word of mouth or by letter. Letter, mga kapatid. Ang Biblia ay nagtuturo noon pa man. Makinig kayo mga kapatid dahil hindi lahat ng pumapasok sa simbahan na ito ay hindi totoong matibay mga kapatid. Merong malalaman pagdating ng pagsubok kung sino ang totoong nakatayo. Paulit-ulit sa bawat simbahan sa Biblia ay tinuturo maging matibay na tumayo mga kapatid. At hindi lang yan sa Galacia, hindi lang yan sa Efeso, hindi lang yan sa Philippians, hindi lang yan sa Thessalonica mga kapatid. I would like to preach to you today, maging sa bayan ng Santa Cruz, Ilocos, ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang mananampalataya ay kinakailangan tumayo ng matibay sa Panginoon. Over every other churches, it was preached to stand firm. Therefore, to every churches of Jesus, kasama tayo mga kapatid. Hallelujah, sabi ko kasama tayo. It is appropriate to address to every believer that we need to stand firm. Sabihin mo sa katabi mo, stand firm. Tumayo ka ng matibay sa Panginoon. Dahil kung hindi, pabago-bago yung isip mo. Mamaya okay ka, kahapon okay ka, ngayon hindi. Mga kapatid, hindi ganyan ang mananampalataya. Ang mananampalataya, mga kapatid, ano man ang mangyari. Hallelujah! Nakatayo ng matibay sa Diyos na hindi nagbabago at sa salita ng Diyos na hindi nagbabago. Kapag pabago-bago yan, hindi nakatayo sa Panginoon. Kahit pabago-bago yan, hindi yan nakatayo sa salita ng Diyos. Makikita mo ang tao mga kapatid, hallelujah, ano man ang gawin ng kaaway, ano man ang gawin ng mga tao, ano man ang gawin ng mga kapangyarihan, ano ang problema ang darating, kung ang tao ay nakatayo sa salita ng Diyos ay hindi nagbabago, at kung ang tao ay nakatayo sa Panginoon ay hindi nagbabago, matibay yan na maglilingkod sa pangalan ng Panginoon, ano man ang mangyari. Palakpakan natin at sandalin ng Panginoon Diyos. So to the Church of Jesus Christ, the Apostolic Church, therefore, stand firm. Ang dami na nagsubok na magpastor dito, Sister Ana. Hello? Marami na ang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus dito, Sister Ana. Marami na tayong nakasama na naglingkod sa pangalan ng Panginoon. Pero ang pinakamahalaga, Brother Jose,
ba kayo matibay sa ang pinakamagandang talento din na magkaroon ka ay hindi lang yung galing sa gitara. Salamat kung meron. Kailangan natin ang drummer ngayon, mga kapatid. Salamat sa mga talento, kailangan natin yan. Eh mga kapatid, ang tinitignan ng Panginoon dito, ang pinakamahalagang talento. Ikaw. Marami nang nangaral dito na nawala. Marami nang magagaling kumanta dito na nawala. Marami nang mas magagaling pa sa akin na tumayo dito. Pero nasaan na mga kapatid, hindi yan ang tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon, kung ano man ang mangyari, hallelujah, nandyan na pa rin nakatayo sa presensya ng Panginoon. I-develop mo yan. Huwag mong mamaliitin yan pagtayo sa Panginoon. Ano bang meron? Makinig kayo para malaman yan. Sabi si praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Bili, bibigay. May bisita. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil doon, mga kapatid, sa text natin, naniniwala ako, sabi ko, ang Old Testament is the elementary rules. Diyan yung makikita yung mga naunang nakakilala sa Diyos. Diyan yung makikita kung paano ang pagbibigay ng tama. Ay hindi binuran ng Panginoon yung Old Testament eh. At huwag kayong maniniwala sa mga pagtuturo ng mga ibang kung sino mga nagtuturo na ang Old Testament ay wala. Bakit nandiyan pa nga sa Biblia ang Old Testament? Nakaunawa ba tayo mga kapatid? Dahil sa Old Testament, ang elementary rules and commandments. Diyan yung pasimula. Diyan yung makikita kung paano sila nag-alay, nagbigay, nag-worship, nagmahal, naglingkod. At diyan yung makikita ang mga kapangyarihan ng Diyos sa mga tao naglingkod sa Kanya. Kaya yan ay matinding basihan. Eh kung napansin ninyo kanina, sa Galatians, sa Ephesians, sa Philippians, sa Thessalonians, bakit pinapatayo sila na maging matatag? Anong meron? Amen? Ano kaya meron? Bigyan ko kayo ng clue. Kagaya natin! Kung gusto mong malaman ang tamang church, ang tinitignan natin ay New Testament. Tama ba ko, Billy? Tama daw, sabi ni Billy. Salamat, Billy. Kung gusto mong malaman ang ginagawa ng church, tignan mo sa New Testament. Dahil dyan, sinilang ang church. Pero sila na nasa New Testament na tinitignan natin, yung Ephesians, tinitignan natin, Galatians, Philippians, and Thessalonians, ang tinitignan natin, naniniwala ako na noon hindi pa nakasulat ang Galacia, hindi pa nakasulat ang Efeso, hindi pa nakasulat ang Thessalonica, hindi pa nakasulat ang Pilipos, ang tinitignan nila yung Old Testament. Kaya kung inutusan sila na tumayong matibay, hanggang ngayon tumayong matibay, dahil naniniwala ko meron silang nakita sa Old Testament na sa pagtayong matibay sa Panginoon ay hindi ka lang tumatayong mag-isa, kung hindi tumatayo kang kasama ang Panginoon at hindi lang kasama ang Panginoon, kasama mo din ang tagumpay na pwedeng ibigay sa inyong Diyos. Ang Biblia nila noon ay Old Testament system.
nila si Shama. Nung nakita nila si Shama, nakita din nila si Eleazar. Dahil nung sumugod sila sa Pilisteo, na mortal na kaaway ng Panginoon. Pag ang mortal na kaaway ng Panginoon, nakaharap mo, huwag kang tumalikod. Harapin mo, tulungan ka ng Diyos. Pag ang kalaban mo masamang espiritu, harapin mo, tutulungan ka ng Diyos, mga kapatid. Dahil hindi mo kaya sa sarili yan, sa Diyos, mga kapatid. Sa espiritu niya. Shall we say amen? Amen. Sabi ko, shall we say amen? Nakita niya si Eleazar. Siguro nakita ni Eleazar si David. Umatay ng higante. Sabi ni Eleazar, kung si David kaya pumatay ng higante ng baka siya, sabi niya, iisa ang Diyos namin. Iisa ang Panginoon namin. Nung sumukod sila sa Pilisteo, sabi ni Eleazar, sumukod tayo! Hindi kayo, ito yung totoo, mga kapatid, ito yung totoo pag may labanan na. Ito yung tipon no, nagramado. Nung ada tigumat, kinlabanan. Niya tinapasama. Sugod tayo! Ayaw na tayo. Nalaing lang na ba eh, namamayat. Walang iwanan, basta nandiyan kami sa likod mo, maminanong ka ng data. Apa yang kas-kas Paawang talaga ro, duniburundak tayo. Ilang beses mo lang narinig yan. Walang iwanan. Nasa likod mo kami. Pero pagtingin mo. Pero si Sir Lorna, si Eleazar, ang pinakamagandang talento na ginawa niya ay hindi kagaya ng mga takot na tumakbo ng hindi. Kumayo si Eleazar, sabi ang Biblia, hanggang sa napagod yung kamay niya. Akalaban na hindi niya na malaya. Akala niya siya lang yung lumalaban. Nung nakita niya, 800 yung pinalakpan niya. Tinulungan siya ng Diyos. Nung kumayo si Eleazar. Makinig kayo. Hindi kayo tutulungan ng Panginoon kung tatakbo kayo sa Kanya. Pero kagaya kay Eleazar, ano man ang mangyari, hindi mo na namamayan. Hallelujah! Akala mo nag-iisa ka. Ang totoo, may tulong. Talag mo mula, hallelujah! May tulong. Talag mo mula sa Diyos. Palagpagan natin ang Panginoon. So may kwento si Eleazar. Narinig ni Shama. Sir Brother Rolly, ang tatalo ni Shama. Dada, nandyan na naman yung mga Pilisteo. Siguro wala silang makain. Gusto nilang kainin yung mga pananim nila. Nung nakita ng mga nagtaltalo, mga kapatid, andyan na yung Pilisteo. Hallelujah, may tamanan. Shama, Shama, andyan lang kami sa likod mo. Walang iwanan. Usama-usama, dito, usama-usama. Nawawanan, sa bali ng talaga. Kung pula lang tayo dyan, tatlo pa. At nung auto-auto ko ni Pastor, tikunan. Madlaw. Nupod nung nadakad pa talaga likod madlaw. Makita. Tarik na. Dala mo na. Totoong makikita, mararamdaman, mga kapatid. At mapapansin ko talaga nasa likod. Dahil yung labanan na data. Alam manan. Nga mamula sa at dati napasama ka nini. Kini Eleazar. Nga na tumaagor ka, iti ako katayo ka.
hindi ka rin pabayaan ng Panginoon. Sabi niya, hindi ako aalis sa tinanim ko na bukid na ito ng mga bukal. Mga tayo magtibalato. Nung tinatuma tayo may kastoryan. Balatong wala, yung bagay. Yan, Brother Uli. Sir Luna, balatong wala kang tiyalaan, yung bagay mo. Pero sa balit yung ugali ni Sama, siya pinagmula, siya pinagsimong, bungkin niyo na ito ni Apo tinanggan tinaga, ni Apo tinagpabunga, nga daytoy kabunga para kada kami na pamilya, harang nga para itinapuso, isukunana, kahit buto lang ito, kahit pinhilang ito, kung ito ay binigay at pinagkatiwala sa amin ng Diyos, hindi ko pwedeng ibigay sa iba. At kahit wala akong kasama, hindi ako papayag na kunin ang kaaway ang pinaghirapan ko. Hindi ako papayag na kunin ang kaaway ang binigay ng Diyos. Hindi ako papayag na kunin ang kaaway ang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Kaya pinaglaban na yung bukal, pinaglaban na yung lupa na galing sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kahit mag-isa siya, ngunit tumayo siya sa Panginoon, binigay ng Diyos ang tagumpay. Kaya pala, iniento sa church, kaya pala iniento sa mananampalataya, sa Galacia, sa Efeso, sa Filipos, sa Thessalonica, na tumayo sa Panginoon dahil kapag tumayo ka sa Panginoon, hindi ka tumatayo mag-isa. Kasama mo ang Diyos, pakinig ka. Kasama mo ang tagumpay. Kasama mo ang nakaligid. At nakakasama, nakaligid. Glory to God! Nandiyan ba si Sama? Nandito ba si Sama? Sana magkaroon tayo ng Espiritu ni Sama ngayon. Sa tamang panahon. Ito ang tamang panahon na tatayo, Brother Willie. Ito ang tamang panahon, Sister Martin, na tatayo. Kung gano'n kailangan ng Panginoon, huwag kang lalayo, huwag kang tatakbo. Kung gusto makita ang kamay ng Diyos, tumayo tayo at ibibigay. Ibibigay. Ibibigay ang tagumpay sa malis. Ibibigay ang tagumpay sa mananatili. Magtantay ko mag-espiritu ni Eliezer Kensyama. Sabi siya, praise the Lord. Itong espiritu ang kailangan natin ngayon, tutulad ni Syama. Ang ngayon baga ni Syama, dagaman lang na ito, ilupa lang naman ito. Hindi sinabi na Syama, pwede naman ako magtanim next year ulit ng panibago. Kunin na ng kaaway. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Hindi niyo ako naintindihan eh. Itong lupang ito na kinatatayuan ng church ay bigay ng Panginoon sa atin. Sabi ko, hindi ito binigay ng Diyos sa kanila, binigay ng Diyos ito sa atin. Come on, Sama! Nandito ka ba si Sama?
Huwag mong sabihin, wiring lang naman, palikada lang naman, uwasin ka lang naman, palika. Huwag mong malitin lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag natin hayaan na gagamitin ng kaaway. Huwag mong hayaan na tutulong ka. Andiyan ka ba si Shama? Maghanda ka siya na. Pag tumayo ka sa Panginoon, makikita mo. Makikita mo. Makikita mo ang tagumpay. Ngayon, bugbog tayo sa problema. Hindi itong tamang panahon na tumakbo siya na. Akala niya yung sir sila nagigipaglaban ng isa. May kinakausap ang Panginoon dito. Akala mo ikaw na lang mag-isang nagigipaglaban. Hindi mo alam. Hanggat nakatayo ka sa Panginoon. May ginagawa ang Diyos. At si siya mga kapatid, lahat ng pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, ay nagtataka ko sa mga takbuhin, nakalimutan nila lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa buhay nila. Gusto bang marinig yung iba pinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Yung mga anak ninyo! Kayong papaya na mailayo sila sa church ng Panginoong Diyos mga kapatid. Kayong papaya na makuha sila ng kaaway. Sasabihin ko sa inyo, kahit kaming asawa na lang ang maiiwan nito at kasama mga anak namin, magpupuri pa rin kami sa Panginoon mga kapatid. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil malakas kami, hindi dahil kaya namin magbigay ng tagapag, wala kami kaya, wala kami may pagmalaki, pero tatayo kami. As for me and my house, we will serve the Lord because ang Diyos ay magbibigay ng tagumpay. Galing magsabi, natatayo. Ibinaptize ako noon, hindi ko makalimutan. Diyan sa dagat, 3 silang babae. Tinex ako ng babae, sabi niya, Pastor, kahit anong mangyari, hindi ako mawawala. Pinapaalala ko sa kanya yung lagi. Tapos nung sumunod sila doon sa isang babae na may kapangyarihan din, nandun na sila ngayon. Tapos nung balik siya sa akin, ulit nagsusunod, Pastor, sorry, ikaw pala, Pastor namin. Kapit-kapit na lang ako. 2025. 2013 ko sila nabot kay Sister Lorna. Naintindihan niya na ako pala ang pastor na dapat sundin. 2025. Sabi ko, bakit mo lang nalaman? Kasi iba yung sinusunod ko. Simula ngayon, susunod na kami sa iyo, Pastor. Una na eh. Di ba sabi niya noon, nag-baptize siya, hindi kami aalis ko na 101%. Kaya na February 11, sabi ko, may problema ako, sis. Ginawa ni ganito, ganyan, ganyan. Sabi, Pastor, nandiyan kami sa likod mo. Nandiyan kami sa likod mo. Saya ako nga, ang nagay sa akin, ako naman umaasa ako dyan. Kami sa likod mo, Pastor, wala yun. Okay yun. Pero kung totoo, dapat yun. Eh, malalaman mo talaga kung sino matibay pag nandyan ang magsubok. Ang daling magsalita, mahal kita, Panginoon, hindi ako aalis, hindi ako mawawala, 101% ang walang problema.
So nasa na yung 101% mga kapatid. Nasa na yung hindi ako mawawala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag hindi kayo nakatayo sa salita ng Diyos at sa Panginoong Kristo, mawawala kayo. Ulitin ko, kung pumupunta kayo dito hindi sa salita ng Panginoon at hindi kay Kristo, isang araw, Rubik, wala ka na dito. Pero, kung nandito ka, si Sir Ana at Rubik, hindi dahil meron kang kailangan. Kung nandito ka, gusto mong tumayo, gusto mo nang tumayo, Pastor, at tatayo ka kahawak sa salita ng Panginoon, at hahawak ka sa presensya ng Panginoon, walang nakakapag-alis sa iyo sa kalooban ng Diyos. Ulitin niyo, kung ikaw ay nakahawak sa salita ng Panginoon, at ang isang kamay mo nakahawak sa presensya ng Panginoon, walang demonyo, walang problema na pwede magpapaalis sa iyo. Dahil pag okay ang lahat, pag walang disiplina, nandito pa siguro yung pamilya rin na lahat, ang dami nung na-disiplina na wala. Ang dami. Nagka-boyfriend na hindi nagpaalam. Nawala na. Hanggang ngayon nawala. Napagalitan. Nagpa-Bible study na hindi nagpaalam. Wala na. Sinabihan na gawing maayos ang paglilingkod. Dahil hindi natin pwedeng pikiin ng Panginoon. Nawala na. Hello? Ang daming nawala. Kasi gusto nilang marinig lagi okay ang lahat. Basahin niya ang Biblia, hindi okay lahat lagi. May kaaway, may kalaban, may problema, may pagkakamali. Diyan pa ba kayo mga kapatid? Pakicheck niyo ba yung katabi niyo kung humihinga pa mga kapatid? Humihinga pa ba? Salamat naman. Hello mga kapatid. Hindi ka masusubok ng Diyos kung tatayo ka kung okay ang lahat. Ang tamang panahon para masubok ng Diyos kung tatayo ka ay kung kaharap mo yung kaaway at kung meron kang kaharap na problema. Kaya huwag kayong malungkot pag meron kaaway. Huwag kayong malungkot kung may problema. Uyo dahil kasi sila, dahil katigundaway na may pakitang itinapo na ang kakernalan na, ibisa sa una, ibimasawanan na. Huwag kang makakot, huwag kang mag-alala pag may problema, pag sumabak ka away. Yan na yung pagkakataon para may pakita mo sa Diyos na kaya mong tumayo. Sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya church, inutos sa church na tumayo ng tila. At nakita natin ang nangyari sa mga tao, tumayo ng matibay, sinamahan ng Panginoon, at binigyan ng Diyos ng tagumpay. Huwag mo nang pasatugin yung ulo mo kung paano magtagumpay. Huwag mo nang pasatugin yung ulo mo kung anong solusyon ang gagawin mo, Ruben. Huwag mo nang pasatugin ang ulo mo. Ganito lang ang gagawin mo. Tatayo ka lang sa salita ng Panginoon. Tatayo ka lang sa salita ng Diyos. At ang tagumpay na hinahanap mo ay kusang darating, kusang darating, kusang darating sa kapulihan ng Diyos. Hallelujah. Makinig kayo na.
Kung binigay ng Diyos ang tagumpay kay Sama, nung pinagtanggol niya yung bukid, wala pang nakakaramdam sa inyo mga kapatid, ang bagal wala talagang signal. Sabi ko, kung binigay ng Diyos kay Sama yung tagumpay, pinagtanggol niya yung bukid, pinagtanggol niya yung bukol, pinagtanggol niya yung balato. Paano pa kaya? Kung ang ipagtatanggol natin ay ang kapatiran, kung ang ipagtatanggol natin ang gawain, kung ang ipagtatanggol natin ang church, kung paano ibigay ng Panginoon ang tagumpay kay Sama, dahil sa balato, lalo tayo ibigay ng Panginoon ang tagumpay sa mga tao nagtatanggol sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! At may nararamdaman ako dito. Hallelujah! Na gusto kitang laban ng church. May nararamdaman ako dito na gusto kitang tumayo. Panginoon, church mo ito. Babalikan niyo ito. Mahal na ito. Hallelujah! And God will give you the victorious hand. And God! Ano ang problema mo? Ano ang pagsubok mo? Kung tatayo kang ipaglaban ang gawain, God will give you the victory. Makinig kayo. Marami nang nangako na hindi aalis. Marami nang nawala. Hindi natin kailangan ng wala. Kailangan lamang natin ng Sama. Kailangan lamang natin, Sister Lorna, yung mga may pananampalataya na kahit anong mangyari, Panginoon, mananatili kami sa kalooban mo. Kung may tagumpay na ipaglaban ng bukid, sigurado, sabi natin ang sigurado, sigurado may tagumpay kung ang bride, kung ang church ng Panginoon, ang pinagtatanggol natin. Alam ko ba ang church? Church is the bride of Christ, ang mapapakasal. Mahalin natin ang church, ipaglaban. And God will give you the victory. And God will give us the victory. Sister, Hindi tamang panahon ng paglalamig. Ngayon natin ipakita sa Diyos. Tapos na yung iyak ko ng lungkot, mga kapatid. Nakita niyo ako kung paano ko iyak no? Kung paano ko iwanan, kung paano ko hindi suportahan ng sakit. Pero ngayon, umiiyak pa rin ako dyan. Pero hindi na iyak ng kalungkutan. Kundi iyak ng tagumpay. Dahil ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay gumagawa. Lahat ng laban sa atin, ang Panginoon ang gumagawa. Kaya ang gagawin natin bilang pastor, hindi matumayo. Kaya pinagtulungan ng mga membro, kaya pinagtulungan ng mga ibang mga ministro. Patayo pa rin tayo. Sasamahan natin ang kalooban ng Panginoon at makikita natin ang tagumpay. Tumayo tayo lahat. I feel in the spirit. I feel in the spirit. Ano ang problema mo? Karamdaman, pagsubok, kasalanan. Ano ang problema mo? Demonyo, kaaway, maraming tao. Pagkakatat ko siya na. Pagkakatat ko niya siya. Tumayo ka lang. Hayaan mo ang Diyos
magtiwala ka sa Diyos. Tumayo ka lang, magtiwala ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, so sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, alam na alam niyo ito, bago tayo lalapit sa altar. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, na patuloy na lang maglingkod, kapatid. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan ang paglilingkod mo sa Diyos. Naalala niyo pa ba? Hindi walang kabuluhan ang paglilingkod niyo sa Diyos dahil sabi ng Panginoon noon, God will never forget your reward. Hallelujah. Hallelujah. Iniimbitahan tayo ng salita ng Panginoon sa altar. Iniimbitahan tayo ng Espiritu ng Panginoon. I feel the Spirit of God in the altar, mga kapatid. Hallelujah. Anak, hindi kita binigyan ng pagsubok para mahirapan. Anak, hindi kita binigyan ng problema para magdusa. Anak, hindi kita binigyan ng away para mahirapan. Anak, sabi ng Panginoon, nakita na kita. Ang gusto niyo makita, anak. Kung kaya mo pa rin tumayo. Kung kaya mo pa rin tumayo. Marami nang lumiwan. Marami nang tumalikod. Marami nang umalis. Pero anak, ang problema mo ay patunay kung ikaw pa rin ay tatayo. Sige, hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay nakalugod, kung ikaw ay nakatayo, sige kahit ano pa ang gawin mo, ang Espiritu mo sa Diyos, ipayuhin mo sa salita ng Diyos, ang Espiritu mo sa Diyos, at pagalain mo sa presensya ng Panginoon. Kumamagpag na Panginoon mo pag-shout, hallelujah. Open your mouth, and I will worship. I will still worship. I will still serve. I will still believe. Maliwan yung Istalyo de 2024. Awit yung Istalyo de 2024. Paliwan tayo. Paliwan tayo. Hallelujah. Open your mouth and declare, hallelujah. I will stand. I will see the victory. I will have the victory. Alam niyo bakit ka nang nagbabago sa buhay niyo? Yan ang pamilingkod niyo. Pag-uwi niyo, pagpupuri niyo. Pag-uwi niyo, pagsama niyo. Pag-uwi niyo. Hallelujah. Kayo may mga problema. Kayo may mga problema. Huwag nating piliin ang sarili natin. Lalo tayong lumapit sa Panginoon. Lalo tayong tumayo sa presensya ng Panginoon. Hindi sayang. Hindi sayang, Sister Ana. Hindi sayang. Hindi sayang. May mga nagsasabi sa akin, Pastor, pag ako mapupustos, bakit ka mapupustos? Hindi ka nagbabago.
ganun pa rin ang worship mo, ganun pa rin yung bibig mo, ganun pa rin yung pagsamba mo, baguhin mo ng konti, hallelujah, lalo kang magtiwala, nakasama ang Lord mo, nakasama mo ang Panginoon, nakasama ang Lord mo, na mayroong Diyos! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Sabi ka, ramdam ng Espiritu Santo, hindi ka alam sa'yo kapatid. I feel the Holy Ghost in the altar. I feel the Holy Ghost in the altar. Ayusin mo ang puso mo. Baka hindi na kayo sa salita ng Diyos. Ayusin mo ang puso mo. For where your heart is, for where your treasure is, there your heart will be also. Ano bang mahalaga sa puso mo ngayon? Ano bang mahalaga sa puso mo ngayon? Hallelujah! Yung iba dito naglalamig, hallelujah! Hinihina ka ng Panginoon! Tumayo ka! Yung iba dito bagsak na! Tumayo ka! Tumayo ka! May gagawin ng Diyos! May gagawin ng Diyos! Sabi natin mga kapatid, it's time to pray. It's time to pray. Come on. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Umibig ko, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kausapin mo sa Lord. Kung hindi mo ko iiwanan, mananatili ako. Mananatili ako. Mananatili ako. Mananatili ako. Mga kayo. Sa loob mo. And we will see the victory. And we will see the victory. Praise God. Praise God. Glory to God. Glory to God, Jesus. Come on, it's time to pray. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to sing that you're you're all together now. All together. Sawang-sawa ng Diyos sa mga takbuhin, mga kapatid. Hallelujah! Ang hinihintay niya makita. Yung mga tumutay. You're all together. Wonderful. Are you ready for the victory? Are you ready for the victory? Hallelujah. Oh, there's a miracle when you stand. Hallelujah. Shama. Yes. There's a miracle for you when you stand in the Word of God. 2025, the Lord will confirm His Word with signs following. Jesus. Hindi iko-confirm ng Panginoon yung salita natin. Ang pagkita isasaw tayo di aramidan ng apo. Kundi hindi, ipog ng aramidan na. Hallelujah, kung mapasama. Amin niya sasaw ni apo. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay gagawin niya. Kung ikaw ay tatayo, gagawin niya ang pangako niya sa iyo. Kung ikaw ay tatayo,
sa Panginoon. Kung ikaw ay tatayo, yung nakalimutan mo ng progress, ay ibibigay ng Diyos. Kung ikaw ay tatayo, yung problema mo ngayon ay nakakalimutan mo. Kung ikaw ay tatayo sa salita ng Diyos. Oh, praise God, here I am to worship. Here I am. Gatay di ako nito ako. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Nakakapay lang ako. You're all together lovely. All together worthy. All together wonderful to me. Here I am, adakpay lang. Here I am to worship. Adakpay lang ako, katatan. Here I am to bow. Here I am to say that you're my God. Adakpay lang ako, katatan. All together worthy, all together wonderful. May tinutulungan ng Diyos. Gusto ng Diyos tumayo ka lang. Here I am. Come on, church. Sabihin natin, nandito pa ako, Lord. Nakatayo. Here I am to say that you're my God. You're all together, you're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. For the last time, magatayo ng tayo. Here I am. Here I am, Lord. Here